Hello everyone, hihingan lang po natin ng opinyon ang isang kabisilya ng Barangay Pesa Bongabon, Nueva Ecija. Ito po si Madam Mary Sagun. Good morning po. Good morning din po. Madam, magkano na po ang presyuhan ng upang gupit ngayon? Sa ngayon po talaga, ang lumalakad sa mga nagpapagupit din ng kasamahan ko, 40 daw po. Ngayon po, yung 40 na po na yun, parang pinaka-minimum rate namin pag gugupit ho kami. Tapos po, kapag yung, depende naman din kasi sa sibuyas sa klase. Kung 40, minsan binabago namin yung presyo ayon sa pagkasunduan namin nung may-ari. Kasi para naman hindi kami malugi, hindi rin naman sila lugi. Yung mga maggugupit at saka yung may-ari nag-uusap ayon sa mapagkakasunduan na parehas naman na hindi talo. Bali, ini-evaluate din kung papabor kay farmers tapos kay mga farm worker yung magiging sahod. Opo, para hindi naman tayo bias. Kasi parehas lang naman po nagsusumikap at naghahanap buhay. Gusto rin kumita ni maggugupit ng mga farm workers. Tapos din po syempre, inaunawa rin po natin yung mga farmers natin na talagang malaki rin po talaga ang sakripisyo at hirap sa araw-araw sa kanila sa bukid. Ayun, kiniklear po ni Madam na based sa pag-uusap ni farmers at ni farm worker na tulad po ni Madam na isa siya sa namumuno sa mga tauhan niya na tinatawag nga po siyang kabisilya. Kasi si farmers, siya ang kumukontak po kay kabisilya pag meron po silang patrabaho sa bukid. Tapos si kabisilya naman po, may mga tauhan siya ng 50 hanggang 100 plus. Ganun po karami. Kaya kailangan pantay-pantay po yung magiging trato para naman mabigyan po ng chance lahat ng gustong lumusong sa bukid para din sa kanilang pamilya. Opo, ganun talaga. Madam, pinatawag na po ba kayo halimbawa ng mga opisyal kung ano yung mapag-uusapan na presyong upang gupit? Nung nakaraang pong mga taon, talaga pong minsan naging issue po talaga yung upang gupit na nagko-complain din siyempre yung mga magugupit ng may mga farmers po noon saka yung magugupit medyo hindi nagkakaroon ng unawaan sa presyo. Ngayon po, ang ginagawa po ng mga nakaraang taon, nagpapatawag talaga ng meeting sa barangay kung ano ang mapagkakasunduan. Pero po dahil nung lumaganap yung uod, ang nangyayari po, hindi po nasusunod minsan yung pinag-uusapan sa barangay. Depende na lang po ang presyo ng sibuyas, nakabase po sa itsura ng sibuyas at saka yung syempre inuud siya. Opo. Medyo mahirap po kasi trabahuin. Nag-uusap nga po yung ating mga farmers at saka yung mga gumagawa sa bukid, yung mga nagugupit, trabahador, na kung ano po mapagkakasunduan sa presyo. Yung sabi ko nga po, parehas naman pong hindi lugi si magbubukid, hindi rin naman po lugi si mga trabahador po natin, kagaya po namin, mga nakikibukid po. Ayun. Kiniklear po ni Madam na pag medyo alanganin yung size ng sibuyas, nagbibigay ng incentive si farmers para naman madagdagan yung kita na hindi naman agrabyado si farm worker na uuwi kahapon medyo alanganin yung kita niya. Tapos malaki rin ang magiging gastos ni farmers. Siyempre inaunawa rin po natin talaga na gusto rin naman nilang mailabas yung gastos nila at kumita rin naman po sila para sa kanilang pamilya rin. Ayun. Clear na po yun lamang po at maraming salamat.